Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa aking munting channel. Nawa po ang lahat ng mag-subscribe, like at share sa kwentong ito ay magkaroon ng napakaraming blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at umpisa na po natin. Mayaman ang pamilya ni na Jumper. Isa siyang bilyonaryong tao na nagmamanage ng mga iba't ibang kumpanya sa mga karatig lugar sa Maynila. Sobrang yaman man niya ay hindi pa din siya nagbabago ng lifestyle sa kanyang sarili. Mas pinipili niya maging simple lamang sa harap ng maraming tao at hindi nagsusuot ng magagarang kasuotan. Ultimo cellphone ito at sasakyan ay lumang-luma na din. Kung tutusin nga ay pwedeng-pwede nang ilagay sa tambakan ng basura kung inyo itong makikita. Pero dahil sa pag-uugali niyang kuripot ay naging maayos ang kanyang buhay. Isa siyang mangangalakal ng basura lamang noon na pagala-gala sa kalsada. Dahil nga sa pagiging masinop niya sa pera ay naging matagumpay siya. Lahat ng kanyang kinikita sa pangangalakal noon ay kanyang itinatabi. At nang nakaipon ng sapat na pera ay sumubok siyang pumasok sa pagninegosyo. Pinasok niya ang fried chicken business na di nagtagal ay nakilala at naging sikat na fast food chain sa kanilang lugar. Simula noon ay nagpatuloy ang pag-angat ng kanyang buhay. Dahil doon ay sinubukan niya ding pasukin ang negosyo na paggawaan ng mga parts ng sasakyan. At kalaunan din ay naging matagumpay. Kaya ito siya ngayon wala ng problema pagdating sa pinansyal. Madami na kasi siyang ipon na sasapat na para sa kanila at sa pangailangan ng kanilang nag-iisang anak na si Wilson. Mahal Lolet, alam mo ba na natutuwa ako sa nangyayari sa ating buhay ngayon? Biruin mo, dati nakilala mo ako na walang wala. Pero ngayon kahit papano masasabi ko na maganda na ang buhay natin. Hindi ko din na maaabot ang tagumpay na ito kung hindi dahil sa iyo. Sa totoo lang ay isa ka sa naging inspirasyon ko at tumulong sa pagpapalago ng mga negosyong ito. Mahal na mahal kita dahil nagkaroon ako ng asawa na napakaresponsable at may pagpapahalaga sa negosyo. Sabi ni Jumper sa kanyang asawa. Hayan ka na naman mahal, nagdadrama ka na naman. Ganon talaga. Dapat pag may gustong gawin ng asawa ay dapat nakasuporta palagi. Lalo pa kung alam mo naman na makakabuti yun para sa iyo at para sa pamilya natin. Mahal na mahal din kita mahal. Dahil hindi ka lang mabuting asawa. Isa ka ding dakilang asawa at ama sa amin ng anak mo. Basta wag ka lang magbabago ha. Sabi naman ni Lolet sa kanyang asawang si Jumper. Oo naman Lolet, mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Yun nga lang, masyadong pilyo si Wilson. Di ko ba alam kung saan ba siya nagmana. Siguro kailangan natin siyang turuan ng leksyon para matuto sa buhay. Hindi ko madami tayong pera ay hindi na dapat siya magtrabaho. May gusto sana akong ipagawa sa anak natin para mabawas-bawasan naman ang katigasan ng ulo niya. Huwag ka sana tututol mahal dahil para naman sa anak natin ang aking gagawin. Sabi ni Jumper sa kanyang asawa. Alam mo mahal, kahit kailan naman ay hindi kita pinigilan sa kung ano ang iyong gusto. Pero sa pagkakataon kasing ito, anak na natin na pinag-uusapan natin. Gusto kong malaman kung ano ba ang nasa isip mo na dapat gawin sa anak natin upang mabawas-bawasan ang kapilyuhan. Ano ba ang plano mo? Tanong pa ni Lolet sa asawa. Gusto ko sana siyang pagtrabahuin sa isa nating kumpanya. Gusto ko siyang matuto sa buhay at matutong kumita ng sarili niyang pera. Hindi yung lahat na lang ay naaasa niya sa atin. Total ay nakagraduate na naman siya ng college. Mabuti pa pagtrabahuhin ko na siya sa kumpanya natin. Pero hindi bilang isang boss, kundi bilang isang normal na trabahador lamang din. Sabi ni Jumper sa asawa. Maganda yung naisip mo mahal. Siguro ay iyan na lamang ang mabuti nating gawin upang matuto siya sa buhay. Mahirap na din kasi nalalaki siyang walang alam at puro barkada na lamang ang kanyang ginagawa. Sabi pa ng kanyang asawa. Maya-maya pa ay napatigil sila sa pagkukwentuhan nang biglang bumukas ang pintuan at kumalabog ito ng pagkakalakas.
Nakita nila doon ang kanilang anak na gegewang-gewang habang naglalakad papasok ng bahay. Dahil doon ay nilapitan nila ito at inalalayan. "San ka na naman ba galing, Wilson? Halos araw-araw ka na lamang lasing ah. Di na tama yung ginagawa mo. Hindi na maganda sa kalusugan mong palaging nagiinom." Nagagalit na sabi ni Lolet. "Anak, kailan ka ba magbabago? Kahit ano yatang sabi namin sa iyo, hindi namin mapigilan. Ano bang problema mo at palagi ka na lang nagiinom ha? Napakatigas ng ulo mo. Di na namin alam kung ano bang dapat gawin sa iyo." Nagagalit na sabi din ni Jumper. "Alam niyo ba kung bakit naging ganito ako? Dahil din naman sa inyo. Masyado kasi kayo naging abala sa negosyo niyo noon. Halos hindi na ninyo ako naalagaan dahil busy kayo sa pagpapayaman. Tapos ngayon tatanong ninyo kung bakit ako naging ganito. Kasalanan niyo naman ang lahat. Nung bata ako humingi ako ng kalinga ninyo. Pero binaliwala lamang ninyong mga hiling ko. Tapos ngayon tatanungin niyo ako kung ba't ako nagkaganito. Bakit hindi niyo tanungin mga sarili ninyo? Ha?" Paglalabas ng sama ng loob ng binata sa mag-asawa. "Wilson, hindi mo naiintindihan kung bakit nagpakabisi kami ng papa mo sa negosyo noon. Dahil gusto ka namin magkaroon ng magandang buhay. Ginawa namin yun hindi para sa amin, kundi para sa iyo. Kaya sana naman huwag ka magtanim ng sama ng loob kung bakit hindi ka namin natutukan sa pag-aalaga ng bata ka pa lamang. Tingnan mo naman ang buhay na mayroon ka ngayon. Hindi ka hirap sa pagkain. Pag may gusto kang bilhin agad mong nakukuha. Pasalamat ka anak, dahil maswerte ka. Bakit hindi mo subukan tumingin sa paligid mo? Madaming mga bata ang nanglilimos sa kalsada upang malamnan ang kanilang kumakalam na sikmura. Dapat ipagpasalamat mo yun dahil nasa maayos kang buhay. Ano bang nangyayari sa iyo anak?" Maluwaluwang sabi ni Lolet. "Wala akong pakialam sa kung anong drama niyo sa buhay mama. Ang gusto ko lang huwag niyo akong pakialaman sa mga nais kong gawin. Hindi na ako bata. Dati nga nakaya kong mag-isa nang walang nag-aalaga. Ngayon pa kaya nang malaki na ako. Bahala kayo sa buhay niyo. Diyan na kayo at papasok na ako sa kwarto ko." Sambit ni Wilson. Hindi naman nagustuhan ni Jumper ang pagsagot na ginawa ng anak. Kaya naman isang malakas na sampal ang natanggap nito mula sa kanya. "Wala kang galang na bata ka. Kailan ka pa natutong sumagot sa mama mo ha? Ang kapal-kapal na mukha mo. Alalahanin mo, wala ka pang nararating sa buhay. Kaya wala kang karapatan na makasagot-sagot sa mama mo. Palamunin ka pa lang dito. Alalahanin mo, wala ka pang napapatunayan sa buhay. Kaya ayusin mong pag-uugali mong bata ka." Galit na sabi ni Jumper. "Tama na yan mahal. Huwag mo nang patulan ng anak natin. Lasing lang siya. Hayaan mo na muna siya at pabayaan na lang natin kung anong gusto niyang gawin." Pag-awat pa ni Lolet. "Oo papa, alam ko na wala pa akong napapatunayan sa buhay. Pero hindi niyo kailangang ipamukha sa akin ang lahat-lahat ng tulong na binigay niyo sa akin. Dahil hindi ko naman ginusto na kayong maging magulang ko, diba? Mas mabuti pa siguro maglihas na lang ako. Dahil ayaw kong manirahan sa bahay na ito kung puro sermon at pangsusumbat lamang ang gagawin ninyo. Bahala na kayo sa buhay nyo." Sabi ni Wilson bago tuloy ang umalis ng bahay. "Wilson, bumalik ka dito anak. Huwag ka umalis at delikado na sa kalsada. Bumalik ka dito." Sigaw naman ni Lolet. "Hayaan mo siya Lolet. Babalik din yan pag naranasan niya ang hirap ng buhay ng walang tumutulong ng mga magulang. Subukan natin ang yabang niyang bata na yan. Masyado ng sutil." Galit pa din na sabi ni Jumper. Dahil doon wala nang nagawa itong si Lolet. Nakinig na lamang siya sa kanyang asawa na hayaan munang mapag-isa ang anak. Nagbabaka sakali kasi sila na ma-realize nito ang lahat ng pagkakamali pag naranasan ang hirap ng buhay. Samantala sa kabilang banda naman, kinabukasan ay maagang nagising si Lolet. Umaasa kasi siya na nagbalik na ang kanyang anak na si Wilson. Dali-dali niyang pinasok ang kwarto ng kanyang anak at nagbabaka sakali na andoon na. Ngunit walang Wilson siyang natagpuan. Dahil doon dali-dali siyang lumabas ng bahay at tiningnan sa labas. Ngunit sasakyan lamang ng kanyang anak ang nakita niya at wala ng iba pa. Dahil doon labis na nag-alala ng gusto si Lolet.
Tumatakbo sa kanyang isip ang maaaring mangyari sa anak niyang si Wilson. Katulad na lamang ng, paano kaya kung may manakit sa kanyang anak? Paano na kaya kung magutom ito? Paano na kaya kung mamalimos na lang sa kalsada ang kanyang anak? Kaawa-awa naman. Yan lang ang ilang mga posibilidad na naiisip niya na maaaring mangyari sa kanyang anak na si Wilson. Dahil doon na hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Agad siyang lumabas ng bahay at tinanap ang kanyang anak gamit ang sasakyan nito. Nilibot niya ang buong bayan. Ngunit wala siyang nakita ni anino ng kanyang anak na si Wilson. Dahil doon ay sumuko na siya sa paghahanap. Hindi naman siya makapagsumbong sa mga pulis dahil pag nalaman ng asawa niya na pinapahanap niya ang kanyang anak ay labis-labis itong magagalit na magiging dahilan ng kanilang pag-aaway lamang. Dahil nga doon ay hindi na lamang siya nag-isip ng kung ano-ano. Nagtiwala na lamang siya sa kakayahan ng anak na kaya nitong makasurvive kahit walang tulong na natatanggap mula sa kanila. Samantala mabilis na lumipas ang mga buwan. At hindi na niya nakitang muli itong si Wilson. Pero itong si Jumper ay may idea kung nasaan ang kanyang anak. Lihim kasi na pinabantayan niya ito sa matalik niyang kaibigan upang malaman ang sitwasyon nito. Kahit galit kasi si Jumper dahil sa ugali ng kanyang anak ay hindi niya pa din iyon natiis. Nangingibabaw pa din kasi ang pagmamahal niya bilang tatay sa kanyang nag-iisang anak na si Wilson. Hello pre. Okay naman ang kalagayan ng anak mo. Nagtatrabaho siya dito sa kumpanya na pinapasukan ko. Ang pinagtataka ko lang, bakit janitor ang inaplayan niya? Gayong graduate naman siya ng engineer, di ba? Pagtatakang tanong ng kanyang kaibigan na si Michael. Di ko alam sa bata na yan. Masyadong pilyo. Hayaan na lamang natin kung anong gusto niya. Basta ang mahalaga, may trabaho na siya. Mas maganda na yan para matuto siya at malaman kung gaano kahirap ang buhay. Sige na pre, basta i-update mo na lang ako kung anong nangyayari sa kanya. Maraming salamat pare. Sabi ni Jumper sa kanyang kaibigan bago ibinaba ang tawag. Samantala sa kabilang banda naman, itong si Lolit ay labis-labis pa din ang pag-aalala sa anak. Kaya naman hindi na natiis ni Jumper na sabihin ng katotohanan na alam niya kung nasaan ang kanilang anak. Lolit mahal, huwag ka na malungkot dyan. Nasa ligtas na lugar si Wilson. Pero hindi ko nasasabihin sa'yo dahil alam kong pupuntahan mo lamang siya. Pabayaan muna natin siya matuto dahil pagtagal ng panahon at mawala na tayo ay hindi na siya mahirapan sa mga hamon ng buhay dahil naging mas matatag na siya at natuto nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Huwag mo nang alalahanin ang anak mo at okay lang siya. Ako nang bahala doon, sabi ni Jumper. Dahil sa narinig ni Lolit ay nakampanti na siya na nasa ligtas ang kanyang anak. Tama naman ang sinabi ng kanyang asawa kaya hinayaan niya na lamang muna ang kanyang anak upang mas matuto ito sa buhay. Sa kabilang banda naman, sa loob ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng kanilang anak na si Wilson. May bago tayong janitor dito sa company ah. Nakita niyo na ba siya? Maangas magkikilos pare. Mukhang mayabang. Nakakainis nga kasi nung nakita ko siya kanina, ibang maningin. Ang angas pre. Naiinis na sabi ng isang empleyado sa kanyang mga kaibigan. Aba, huwag siya mag-aangas dito dahil isa lamang siyang hamak na janitor dito. Samantalang tayo ay halos 10 years na sa kumpanyang ito. Kung hindi siya makikisama ay baka hindi siya magtagal dito. San ba siya nakapwesto at gusto ko siyang makausap? Tingnan niyo pre. Pag hindi ako kinausap na maayos ng janitor na yun, ay may pagkakalagyan sa akin yun. Mayabang na sabi ng isang empleyado. Tara pare, nakita ko siya kanina sa CR. Doon siya naglilinis. Sumunod kayo sa akin at nang maturuan ng leksyon ng mayabang na janitor na yun. Sabi pa ng isang lalaki bago pinuntahan si Wilson sa CR. Dali-dali silang pumunta ng CR upang kausapin si Wilson. Nakita nila ito na abalang-abala sa paglilinis ng sahig ng CR. Hoy, ikaw yung janitor dito di ba? Balita ko ay mayabang ka daw magtitingin. Para sabihin ko sa iyo, hamak na janitor. Dapat marunong kang makisama sa amin dahil matatagal na kami dito
At mga regular na kami sa trabaho. Matuto kang rumispeto sa mga nauna sa iyo ha. Sabi ng regular na empleyado na nagngangalang RJ. Hindi naman po ako mayabang. Siguro ay hindi lang po kayo sanay sa personality ko. Ganto lang po talaga akong maningin. Pasensya na kayo kung naangasan kayo sa akin. Mahinahong sabi ni Wilson sa mga ito. Magsasalita pa sana siya nang bigla siyang makaramdam ng suntok sa kanyang likuran na naging dahilan ng kanyang pagkakatumba. Babawi sana siya sa suntok ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Pilit kasi niyang binabago ang kanyang pag-uugali. Para pagbalik niya sa kanyang magulang ay matuwa ng mga iyon sa kanya. Sorry, kung tingin niyo'y mayabang ako. Tama na, huwag niyo na ako suntukin. Masakit na, pakiusap. Pakikiusap niya habang nakataklob sa ulo ang kanyang kamay dahil sa pagsalag sa mga kamaong tumatama sa kanyang ulo. Napigilan lamang ang mga ito sa pagsuntok na makarinig sila ng isang malakas na sigaw. Tigilan yung pananakit sa janitor na yan. Kung ayaw niyong mawala ng trabaho. Sigaw ng isang lalaki. Dahil doon napatigil sila at napaatras. Bakit niyo sinasaktan ang binatang yan? Hindi niyo ba alam na anak yan ni Mr. Jumper? Ang isa sa shareholder ng kumpanyang ito. Lagot kayo sa kanya. Pag nalaman niya ang kalokohang ginawa ninyo. Sigaw ng lalaki na kaibigan pala ni Mr. Jumper. Noong una hindi makapaniwala ang lahat sa sinabi ng lalaki. Ngunit nang makita nila ang ID na suot ng janitor ay bigla silang namutla. Kitang-kita nila na kaapelyido nga nito ang isa sa pinakamayamang negosyante sa kanilang lugar at shareholder ng kumpanya na pinapasukan nila na walang iba kundi si Mr. Jumper del Rosario. Agad silang napaluhod at tumingin ng tawad sa binata. Ngunit kahit anong paghingi nila ng patawad ay hindi sila pinagbigyan ito dahil halos patay na nila kanina si Wilson sa labis-labis na pagsuntok. Ilang minuto lang ang nakalipas ay dumating na nga si Mr. Jumper del Rosario at agad na pinatalsik sa trabaho mga buling empleyado na nanakit sa kanyang anak na si Wilson. Papa, sorry po kung laging pasaway ako. Tama po ang sinabi niyo na mahirap ang tumayo sa sariling mga paa. Pero ginawa ko po yun para kahit papaano ay maging proud po kayo sa akin. Pasensya na po kung may nasabi ako masama sa inyo ni Mama. Sorry po. Ngayon po ay naiintindihan ko ng palagi ninyong pagpapayo sa akin. Pasensya na po. Paghingi ng sorry ni Wilson habang humihikbi. Okay na yun anak. Ang mahalaga ay natutunan mo mga pagkakamali mo. Paano ba yan? Pwede ka na bang bumalik sa bahay natin? Miss na miss ka na ng mama mo. Naghihintay siya doon. Pero bago yun, dumaan muna tayo sa ospital para ma-check up ka. Kung walang masamang tama sa ulo mo ha. Sabi ng kanyang papa bago tuloy ang pumunta ng ospital. Matapos na ma-check up at maging okay, ay agad na silang umuwi ng bahay. Sinalubong naman siya na maigpit na yakap ng kanyang mama Lolet. Sorry po mama, kung nakasagot ako sa inyo. Ngayon po ay naiintindihan ko ng lahat. Sorry po, sorry po talaga. Umiiyak na paghingi na patawad ni Wilson sa kanyang mama. Okay na yun anak. Ang mahalaga ay natuto ka sa lahat ng pagkakamali mo. Maigsing sabi lamang ng kanyang mama. Simula noon ay naging maayos na ang kanilang pagsasama. Umiwas na din si Wilson sa mga barkada na nakaka-impluwensya sa kanyang gumawa ng hindi maganda. Ngayon ay siya na ang pinag-manage ng isang negosyo ng kanyang papa. Naging maayos naman ang pagpapatakbo niya at mas lalong dumami ang kanilang customer. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawang Jumper at Lolet dahil sa malaking pagbabago ng kanilang anak na si Wilson. Tunay nga na ang lahat ng pangyayaring nagaganap sa atin at nagagawang pagkakamali maaari nating maitama. Basta magtiwala lamang tayo sa ating sarili. At iwasan ang mga barkada o mga tao na nakakasama sa atin at nagbibigay ng impluwensya upang gumawa tayo ng hindi maganda. Palagi nating aalalahanin na hindi tama ang sumagot sa ating mga magulang. Bagkus ay dapat natin itong respeto at bigyan ng pagmamahal. Dahil ayaw na ayaw ng mga magulang natin na sinasagot-sagot sila. Hindi man sila umiiyak sa harapan natin, pero tumatalikod sila
at doon nila ibinubuhos ang kanilang luha upang hindi maging mukhang mahina sa harapan nating mga anak. Kayo, ano pang masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokoski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.